Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nagdrama po mga kabunyog itong si Boy Bigote sa The Hague dahil sa hindi raw makataong pagtrato kay Digong Duterte sa kulungan ng ICC. Ang tanong mga kabunyog, kawawa nga ba talaga itong si Digong doon sa ICC? Masalimuot ba ang kanyang kalagayan doon? Kung kukumparahin natin itong kalagayan niya kaysa sa mga nakakulong dito sa Pilipinas, masasabi ba natin na maswerte pa itong si Digong? Anyway, bago ko po ipakita ang tunay na kalagayan ni Digong doon, panoorin po natin itong kadramahan ni Boy Bigote sa bansang The Hague. Assalamualaikum. Pasensya na po kayo kanina, naputol po. Medyo naging emosyonal po tayo. Pinipilit man po natin na mag-relax, katulad po ng sinasabi ni Mayor. Mahirap po gawin. Darating lang po ni ES Salvador Mitaldea, yung best friend po ni Mayor. Kadadating lang po niya, nakapasok na po siya, alhamdulillah. Nakapasok na po siya, dala po yung mga inayos po nila. Kagabi, yun po yung mga hinanda nila kagabi na mga gamit po ni Mayor, sinelas, damit. Malamig po kasi dito, sobrang lamig po dito. Eh ako nga po, ang suot ko patong-patong. Ito po. Patong-patong yan. Sobra po ang lamig. Isa, dalawa, pangalawa to, tatlo, apat. Meron pa po akong turban para po yung leeg maproteksyonan. Yung pong pang ilalim ko, tinan nyo po, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat po ang gano'n po kalamig. Si Mayor po kaya kamusta doon sa loob? Alam nyo, pagdating sa pangungulungan, ako po ang sumukum laude dyan. Huwag nyo akong tanungin, tanong sa patungkol sa kung ano-anong gagawin natin sa legal. May mga abogado dyan, pero pagdating ko sa kulungan, ako ang magaling dyan. At ako mahirap pumakulong. Sinasabi po ng lahat dito, pag kinakausap yung mga opisyal po dito, nagpa-flashback sa akin yung aking pong pangungulungan sa loob. Sapagkat yung po bang trato, yung trato ng gwardiya, trato ng siyempre pagka bilanggo ka, sabi nga nila, lowest mammal, pinakamababang antas ng pagkatao yan. Huwag kang antay ng siguro talagang tamang paggalang. Mahirap lang tanggapin ba na nakikiusap ka sa dayuhan na kung pwede ka makapasok sa isang dayuhan
Mabigat yun. Yung ang sa kalahi mo naranasan yan ng mga kamag-anak ko, nanay ko, dati kong asawa, mga anak na talagang dadaan ka talaga sa gwardiya. Pakiusap, ID, lahat. Kapkapan, lahat. Nadaanan ngayon yan. Namin. Lalong-lalo na yung pamilya ng ating mayor, ating dating pangulo, yung ating tatay. Dinadaanan lahat ngayon yan sa ilalim ng dayuhan. Dito sa dayuhan na bansa. Nakikiusap tayo. Kung pwedeng makita si Mayor. At sabi ni ES kanina, wala pang kasiguraduhan kung makikita ngayon. Kung papayag itong mga dayuhan na makausap ko ang chairman ng PDP Laban na kanyang partido, mapagbigyan sana ako kahit sandali. Hindi na bilang kaibigan, hindi na bilang kasama, bilang presidente ng kanyang partido. Sana po ay mapagbigyan naman tayo ng mga dayuhan na to. Bakit tayo umabot sa ganito? Grabe ka talaga, Boy Bigote. Artista ka talaga. Sanay na sanay ka talaga magdrama. Dapat hindi ka na lang nagsenador. Dapat nanatili ka na lang maging isang artista. Anyway, ito mga kabunyog ang tanong, kawawa nga ba si Digong doon sa The Hague? Sabihin na natin na pinagkaitan na siya ng kalayaan, pero ang kanyang sitwasyon doon, nahihirapan ba siya? Kung kukumparahin yung mga nakakulong dito sa Pilipinas at ang sitwasyon niya sa The Hague, kawawa nga ba si Digong? Ito mga kabunyog, panoorin po natin itong magiging kulungan ni Digong sa The Hague at sabihin ninyo po kung kawawa nga ba si Digong sa kulungan ng ICC. The question is, what happens when former President Rodrigo Duterte is finally in the International Criminal Court's custody? International Criminal Court's detention facility in The Hague, the Netherlands, where former President Rodrigo Duterte could be staying. No sharing among prisoners of each space, which has its own comfort room, television, and intercom. There's a gym where inmates could play sports and engage in recreational activities. There's a library, even a computer, only it does not have internet connection. The desktop's sole purpose is to store information and documents where the detainee can pore over details of his case. The facility has its own medical room as well, and visitors are welcome. Per ICC rules, prisoners are served meals 3 times a day, but there is a common kitchen in case they want to cook on their own. Yan mga kabunyog, napanood po natin itong kulungan ngayon ni Digong, na kung saan nakadeteni itong si Duterte. Ito ba mga kabunyog ang kawawa? Tila ata magiging komportable itong si Digong doon at tila nasa bahay lang. Hindi tulad sa mga kulungan dito sa ating bansa. Siksikan, mainit at minsan ang iba nakatayo na kung matulog. Pero itong si Digong parang hindi nagdurusa. At ngayon, panayreklamo itong si Padilla. Hay naku! Sarap mong batuhin, Padilla, ang overacting mo naman. Mabuti pa nga siya, binigyan ng due process. Pero yung mga naging biktima niya, patay agad, walang due process. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa.
Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.